Weather update tayo ngayong low pressure area na lamang ang bagyong Wilma. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga po Sir Rafi at sa lahat po ng ating mga subaybay ngayong araw. Opo, magdudulot pa rin po ba ng mga pag-ulan ngayong low pressure area lamang yung bagyong Wilma? Yes po, no, kasalukuyan pa rin nga nakakaapekto itong low pressure area o dating si bagyong Wilma sa may Western Visayas at Mindanao. At inaasahan na bukas, yung epekto nito ay nandito na lang sa may Palawan at Calayan Islands. Posible po ba itong lumakas ulit at maging bagyo? Sa ngayon po, hindi na natin nakikita yung ganyang scenario. More likely ay patuloy pong hihila na nga to at malulusaw na bago pa makalabas ng port. Mga kailan po kaya ito lalabas ng PAR? Hindi na po natin nakikita na makakalabas to ng PAR. Parang malulusaw na po siya dito sa loob ng PAR po natin. Okay. Ano pong posibleng naka-apekto sa paghila ng bagyong Wilma? So unang-una po dahil prevailing yung ating hanging amihan, yung hangin po galing dito sa amihan, na-disrupt niya po yung pag-form o pag-organize ng mga convective clouds nitong si bagyong Wilma. Kaya tuluyan po itong humina. Aside from that, ay naka-apekto din po yung dry air na nanggagaling dito kay amihan. Kaya na-lessen yung moisture dito sa sirkulasyon nitong si bagyong Wilma. Ano pong tsansa na magkaroon pa ng isang bagyo bago matapos ang taon? Sa ngayon po ay at least for next week, wala po tayong nakikita na maaaring sumunod pa kay Wilma. So sana po magtuloy-tuloy na yung ganitong magandang forecast para makapagpahinga din po tayo sa sunod-sunod na mga bagyo. Yung lamig na nararamdaman na po natin na nag-umpisa na, hanggang kailan po kaya magpipik ito? Sa ngayon po ay patuloy pa rin yung northeast monsoon pero ang usual peak po kasi ng northeast monsoon natin ay by first quarter next year, every first quarter ng taon. So, January, February, yan po yung nakikita nating peak ng northeast monsoon. Doon po sa mga lugar na talagang malamig, yung andap, yun yung inaabatan eh. Saang areas po kaya tatamaan ito? Especially po talaga sa bahagi ng Cordillera, dyan po yung mga, dahil nga kabundukan, sasamahan pa ng malamig na panahon. So, i-expect po natin na especially itong papasok na nga na taon, especially nga by January, February, minsan umaabot pa yan ng March, ay meron po tayong ma-experience na below normal na mga lalamig na temperatura dahil nga po sa pagbugsungan nitong northeast monsoon. So usually Cordillera, maging dito nga po sa may Ilocos region and some parts pa ng Cagayan Valley, yan po talaga yung direktang nakararanas ng malalamig na temperatura. Ang pinakamalapit po na medyo malamig ang Tagaytay, laging yun ang pinupuntahan. Pero sa may Taytay Rizal, malamig din po yung hangin. Pero dahil ho ba ito sa height nito o sa malakas na buga ng hangin doon sa area na yon? So kasalukuyan nga yung Rizal ay naapektuhan pa rin ngayon nitong northeast monsoon. Kasama ngayon yung Metro Manila. So hanggang Metro Manila po yung abot nitong lamig na ito nanggagaling sa area na yon? Yes po, tama po kayo, no? Malaking bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, Northern Luzon, yan po ngayon yung sakop ng ating hanging amihan. Panghuli na lamang po, paalala lang siguro sa ating mga kababayan, yung mga lugar na pwedeng tamaan pa rin ng ulan. Ano pong paalala natin? So yung nakikita po natin na may mga malalakas na mga pag-ulan for today. Usually dito na nga ngayon yan sa may silangang bahagi ng Northern Luzon dahil nga po yan sa epekto ng shear line. At magtutuloy-tuloy nga po yung epekto ng shear line at least for the next 3 days. So inaabisuhan po natin yung ating mga kababayan dyan since inuulan na po kahit meron pa yung bagyong si Wilma ay patuloy pa rin po yung pag-iingat, umantabay po sa Pag-asa and hourly naman po or every 3 hourly yung updates natin hinggil nga sa mga heavy rainfall warnings and patuloy din po umantabay sa mga weather advisory na nagmumula dito sa Pag-asa kasi everyday din po natin check yan kung magpapatuloy pa ba yung ganitong kalat-kalat na mga pag-ulat sa area po ninyo para magka-idea po at least kung for the next 3 days ina-expect ba natin na ihina or lalakas yung mga pag-ulan sa ating mga lugar. Mabuti na yung laging handa. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Yes po, maraming salamat. Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.